Alright mga kaibigan, bago tayo umuwi, meron tayong may nakuhang magandang balita galing kay Tatay Residente mismo ng lugar na to. Tay, ano yung sinabi mo kanina? Malungkot. Bakit ho? Yung mga magnanakaw tsaka mga hold upper. Ayun ako. Maliwanag na eh. So, mawawala na sila ng happiness. Oo. So maging malungkot na sila. Sana wag nang masira. Para araw-araw ng ganyang kaliwanag. So, talamak mo talaga rito? Hindi naman sa talamak, meron. Meron. Hindi naman talamak kasi. Basta meron. Hindi talamak. Kaya lang, nung madilim, naging talamak. Ilang linggo yun? Ilang linggo daw, inabot? Tagal. Miski ako, natatakot ako lumabas dito nyo. Siyempre, yung safety mo, di mo sigurado. So ano pong gusto nyo sabihin sa ating mahal na yon? Salamat. At naliwanagan na ulit itong Subel Rojas. Sana hindi na siya masira. At kung masira man madaling makumpuni agad. Makumpuni agad, hindi na magtatagal. Sana gabi-gabi ganyan kaliwanag. Thank you po. Oo, tama. Para maging malungkot na yung mga masamang loob. Tsaka yung mga hold upper. Yes, ay makaibigan marami. Mga tiga rito yun eh. Siyempre. Mga dayo. Alangan naman taga-barangay niyo, pupunta rito. Mga dayo, mga nakita madilim, sinasamantala. Alam mo naman, pag madilim, diyan magandang gumawa ng krimen eh. Kaya ngayon, may gobyerno ng Manila, liliwanag na yung Manila. Bababawasan na. Alright, maraming salamat po sir. Good evening po. Sana yung mga kalat. Kalat? Dito. Kasi minsan nadadaanan ko rito. May araw, meron. Yung parking, kamusta naman dito? Ngayon, wala. Yung parking daw ngayon wala. Bukas. Wala. Dadaanan ko to. Sa gabi naman kasi, talagang maraming nagpa-parking. Pero sa umaga wala naman. Malinis naman. Kaya yung basura talaga yung may problema din. Basura. Kasi lalo na nung bago mag-transition. Talagang kala mo. Dito. Grabe, di ba? Kasi nag-fountain, ano pa kami dito? Ano yun eh? The best and worst transition. At least pinalik mo po yung kagandahan ng Subel. Sana ma-permanent siyang ganyan. Mawalan man ng ilaw. Makumpuni ka agad. Alright, so ayan. Ayan mga kaibigan, narinig po natin yung side ng mga taga rito. Ayan, natutuwa po sila pero nalulungkot yung mga hold upper. Alright. Magandang gabi po, ingat po tayo. Good evening po. Ano pong masasabi niyo sa gabing ito? Pero wag mo natin spoil muna. Nakakalungkot lang ang dilim, no? Balang araw, biglang lumiwanag dito kasi medyo na-oferta ng 5th District, itong boundary ng Makati sa Maynila. Napakakita nyo naman, hindi nagtigil yung mga kotse rito. Kaya maganda siguro parang araw, mapaliwanag to sa pinakamadaling panahon. So madam, ano masasabi mo rin? May masasabi ka ba? May dadagdag ka ba doon? Oo, mahiyain. Dapat masanay na siya. Masanay ka na kasi makukulit talaga kami. Anong maidagdag mo, madam? Dagdag lang. Kahit konti lang, siguro mga 2 hours na kwentuhan. Gagawin na lang daw. Konse sa 5, di ba? Mahaba to eh. Ilang kilometro ulit to? More or less 5? 5, no? Sa dulo, parang 5 kilometro yata. Kasi itong kalsada ko noon, sarado ito na, nagpatay nito tatay ko. Okay. Nagpatay nito tatay ko kasi dati ang problema rito, dati walang daan to, hanggang dyan sa boundary ng Makati, bahayan. Pag nagkakasunod dito, ubus lahat. Kaya ginawa, kaya ngayon nagkaroon ng connect papunta dito sa may District 6. Dati diyan ka padadaan sa may San Andres. Naalala ko dati. Pero i-clear natin sa mga dikit pa sa high school, di ba? So i-clear sa viewers natin, yung mga building na yan, it's Makati already na. Hindi pa. Yung sidewalk Manila, yung dingdang Makati. See? Actually may boundary district dito sa lugar na to. Kasi kineclear natin itong kalsada, tapos yung sidewalk natin, pero yung dingding lang ang kanila. Nagiging issue dito, yung sa operation ng traffic bureau ng Makati. Yung mga legal na tricycle drivers natin. I believe yung 2 weeks isa sa mga illegal na sa Council ng Manila. May kipag-coordinate tayo sa Makati na matugdokan ano ba talaga ang boundary ng Maynila ng Makati. Kasi kung sinong may-ari talaga ng boundary na to, dapat, yun ang masusunod pagdating sa traffic. Huwag naman nilang hulihin yung mga legal natin ng mga tricycle drivers. Kasi kung nakikita nyo, tayo ang magpapakahirap dito tayo ang magpapagawa ng kalsada, tayo ang naglilinis. Mamaya may
makikita nyo kung ano yung proyekto rito. Tapos ibang syudad, dinuhuli yung mga tao natin dito. Parang hindi naman yata. Kailangan maging maayos din ito. I think mapapag-usapan naman. Pag-usapan naman dahil yung pera naman ng ating mayor naman, maganda naman ng relasyon sa mga kapitbahay natin, lalong-lalo na ngayon. Ang dami rin makipag-usap, makipag-negotiate sa ating mayor. Kaya naniniwala ako yung issue regarding sa boundary dito. Hanggang doon sa may Pilbog doon, naniniwala naman ako mararesolve natin na maayos. Alright. Anyway, meron akong dagdag konse. Ito yung mga problema dito dahil lagi nagkakasunog, di ba? So ano po bang ginagawa ng local government natin ngayon na maayos at masettle din yung problema rito? Actually, ang isang major talagang ginagawa ng lungsod dito. Kaya ako napapansin nyo, may district na tayo pagdating sa obstruction. Kasi ang isang issue, pagka maraming obstruction sa lugar, pagka may sunog, matagal marespondehan. Isa rin ginagawa natin ay yung pre-positioning ng mga assets. Ang ibig sabihin nun, doon sa mga lugar na mataas ang tendency magkasunog, may mga naka-pre-position na ng mga firefighting assets. At sa ganun, kung magkasunog man, mabilis marespondehan. At pinapag-iting din natin yung relationship natin sa mga volunteer firefighters. Sa katunayan, may isang detachment dyan ng volunteer firefighters, yung San Andres Fire Volunteer. Yes, yes. Ng ating kaibigan, si Majority Floor Leader Monyo Pao. Yes, yes. Lang sa area. Tapos, regular naman din po ang training ng ating mga barangay officials pagdating sa fire safety, firefighting. Actually, San Andres Fire Volunteer din. Yes, ang nagtitraining sa kanila rito. So, kasi hindi naman natin talaga mararegulit kung anong ginagawa ng ating mga residentes sa loob ng kanilang mga tahanan. Ultimately talaga ang solusyon sa sunog is prevention. Pero at the very least, the city is trying its best para kung hindi man natin ma-prevent, at least mapatay natin yung sunog dito. Lalo-lalo na dito sa lugar, medyo madalas sunog just because of the density ng tao. Ang San Andres, ang Onyx, ang Tagonoy, ang Estrada, isa yan sa mga pinakamataas ang population density ng district. Yan, pag since maraming tao, mas mataas talaga ang chances na magkaroon ng sunog. Pero handa naman ang Luzon ng Maynila para ito. Alright. Konsi, thank you again. Konsi, madagdag ko lang sa tanong, lipat naman tayo ng Malate, Ermita area. Nung nakaraang araw, nanonood ako dun sa session. Para may propaganda yata na gagawin. Ibabalik natin sa turismo. Yes, oo. Yan po yung ordinansa ni Consel Pablo Espiritu, yung pagtatayo po ng isang development council. Specifically po para mamahala po sa mga bagay tungkol sa Malate, Ermita area. Ang sakto po ng bagong council na ito, simula po Kalaw hanggang dito po sa area. Ang habol po nito ay magkaroon po ng isang centralized po na mamamahala pagdating po sa mga papasok po na negosyo at saka mga specific na ordinansa pagdating sa Malate. Kasi kung naaalala nyo, nung medyo mas bata pa tayo lahat. Wow, medyo. Diba nung panahon, diba buhay na buhay Hindi pa ako pinapakita. Yung bumababa pa yung barko dun sa Malate. pero di ba kasi, diba, buhay na buhay ang Malate noon. Colorful. In fact, ang Malate, yan ang sentro ng siling tsaka ng LGBTQ community noon. Yes. Pero ngayon kung napapansin nyo, mukhang wala na. In fact, Malungkot na. malungkot, madilim. Tsaka marami ng minsan Slashers. Let's just say na hindi na siya family friendly. Yes. Okay. Hindi yung politically correct way of saying it. Hindi na siya ganun ka-politically, hindi na siya ganun ka-family friendly, which we want to revive. Kasi ano tandaan niyo po, ang Malate Ermita, yan ang tourist belt natin. Nandiyan ang mga hotel. Pagka dumating ang dayuhan sa Luzon ng Maynila, ang una na makikita nila ang Malate Ermita. Kaya napakahalaga na ang mukha na pinapakita ng Luzon ng Maynila ay maganda, malinis, maayos, ligtas sila. Kung nakikita niyo pa, di ba, alam ko na rin. Itong nakaraan na Pasko, sipin niyo yung nakaraan na session ng Pasko nun, yung mga Koreano naglalagay ng tarpaulin sa labas ng restaurant kaya yes. mag-ingat sa magnanakaw. Sige mo kung foreigner ka, pagbaba mo yung mga restaurant may nakalagay na tarpaulin na gano'n, hindi parang nakakahiya. Kasi yun ang unang nakikita ng mga dayuhan sa atin. Tandaan niyo po, next year ang ASEAN sa lungsod ng Maynila. Tayong host. Kaya napakamahalaga po na i-revitalize natin yan. Buhayin ulit ang negosyo. Ay, ang renta doon sobrang di na makatarungan. Kung meron isang gustong bago mag-negosyo, hindi na tama. Kaya isa sa mga titignan. Titignan din ng seguridad nito. Titignan din kung ano ba yung mga problema. Bakit ang tagal-tagal pa rin ang mga kalsada doon. Kaya napapansin nyo sa may panto ng Pedro na di pa tapos ang tagal na. So yun yung mga ayusin natin. So alright, Konsek, cut muna tayo muna. Opo. I love you, Cons. I love you all.